This is a very special installation kasi look at that. Mas nagiging uso na talaga ang pag-i-install ng solar as carports. Kasi number one, dati nung nandito ako, nung unang sinight visit namin, ano lang siya, naka-tent lang siya. And then ngayon, naka-solar panel roof decking na siya. Na-testing na ba to, sir? Sa ulan? Hindi pa? Hindi pa umuulan. Okay. Looks good. Mas maganda. And then, ayan, because ang ganda ng ano niya, ang ganda ng sa ilalim niya, hindi katulad ng traditional na puti. Maganda ng design na nakukuha. Alright. And so far, we're here. Sinong kasama natin ngayon dito? RT? Is that you? Oh, yung mga naghahanap kay RT sa vlog ko. Kaya si RT hindi niyo masyado nahahanap sa vlog. Kasi nga, busy, oh. Busy, oh. This is a 1 kilowatt hour. Ay, hindi. Ilan to? 8 kilowatt hour solar energy system. 8 kilowatt power. And then, at the very same time, there is a 100 amp hour battery. So, good enough for the power. Pagkagabi, pagka-break time ko lang, sinisilip ko. Ganda pa rin. Tapos medyo parang hindi naman sikip pag magpaparada ka, di ba? Hindi katulad dati parang may mga... Ang laking bagay dyan. Parang ang luwag ngayon no? As compared to before. Ayan and it looks good. May mga rubber ceiling na rin siya. And then, ito lang. Ito yung na-mention ko, di ba, na mag-excess talaga. Mas maganda rin kasi kung naglalakad ka, Okay nga. from outside, Sakto lang rin sa ano eh. matatakpan ka na. Entrance ng door. Ayan. Ano yung ito? Asan na yun? Hala. Oh my goodness. Asan na yun? Yung ano? Asaan? Wala eh. Saan ko na ilagay yung mic? Hala. Shit yun. 1, 2, 3, 4, 5. RT, kumusta? 1, 2, 3, 4, 5. Guys, so, ito po nga pala. Itong installation na to. Ito naman yung installation. No? So, matagal na tong kinabitan ng solar. Siguro mga 2017 ito kinabitan ng solar. Tapos, hulaan nyo kung sino yung nagkabit ng solar dito. Tago na lang natin sa pangalan ng Solar Philippines. So, basically, tagal na to, 2017 nakabitan ng Solar Philippines. And then, hindi na rin ata available ang Solar Philippines for residential installations, di ba? So, check this out. Kasi yung solar energy system natin can easily adapt to any other grid tie systems. We decided to upgrade. Boom! Meron na yung ngayon hybrid system. Tapos, itong old solar energy system na to can be interconnected dito sa bago nating inverter. So, magre-reflect siya as a microgrid input. So, ngayon, we double the power capacity ng solar energy system natin. Not only double, actually. How many times? Kasi there was an existing 2 kilowatt power, an existing 2 kilowatt power system. We installed an additional 8 kilowatt power. So that's a multiple of 4 times. Tapos meron pang battery hybrid system. So yun. RT's been working on this thing for now. And mukhang okay naman. Things are doing so good. We connected we connected majority of the house's loads into the EPS, emergency power system. Kasi nandito tayo sa Marikina. So pag nag-brown out, dahil bumababha or something, meron pa rin tayong extra power. And then we also considered na we might be able to madali lang din matanggal yung battery tsaka inverter in case na magbaha, isasakay lang nila sa sasakyan yung equipment para madala nila elsewhere. So may mga ganun na factors lang. Other than that, ideally, we're looking that this house should be able to save electricity on their day-to-day consumption. So, yun. Ang pinakamaganda lang talaga dito sa installation na to that we need to highlight is 1, 2, 3. Yan. Naka-roof. Ano siya. So, what would traditionally be yung bubong ng sasakyan mo na yero na ito, tinan mo ang ganda ng sasakyan ng client namin na hindi ka naman nakakatipid.
sa kuryente. Well, this one, ang nagiging major benefit niya is naging bubong mo na siya, but at the very same time, nagka-harvest din siya ng kuryente. So, ang gandang benefit niya. So, for those people out there who gusto nyong bagong bili kayong sasakyan, baka naka-electric car kayo, whatever, kung ano man usong sasakyan, syempre gusto mong protektahan yung investment mo. Parang katulad nitong sasakyan na to, tinan mo, Fortuner. Ang ganda, hindi kumukupas yung pintura. Dahil, nakabubong na si Sir ngayon eh. Oh. Tinan mo yan, oh. Ang bubong niya, naka-solar power. 1, 2, 3. So, for those people who want to save a little bit of money, sa totoo lang, hala, nadumihan yung screen. Sa totoo lang, if you calculate yung cost of getting a roof installed as a garage, ha, if we're talking about cost, consider mo rin yung cost ng yero. Lagyan natin to. Kung i-consider mo rin yung cost ng yero, it might be a viable option na gumamit ka na ng solar module as your roofing material instead of yero. Kasi tingnan mo yung benefit niya, no? Naprotektahan mo na yung investment mo, nagpalagay ka na ng natakpan na yung sasakyan mo, and at the very same time, naka-solar ka pa. So, nakakatipid ka ng kuryente. So, ito, maganda tong thumbnail. Kung ano pati si Brian, tapos i-post mo. Sige. Pinapakita ko po eh. Kasi, ang ganda ng outcome, ma'am. Oh. Oo nga. Ang dami nga nag-appreciate mga neighbors ko. Yan, ang ganda. Naging outcome. Yan. Tsaka lumuwag, kung napansin nyo, ma'am. Lumuwag, di ba? Maliwanag kasi tinaas natin eh. Kaya maliwanag siya, hindi siya madilim. Hindi siya madilim. Yan. Ito, wala na akong utang sa'yo ha. Yes po. Naka-record yan, ma'am. Wala na kayong bayad. Sumusunod talaga ako sa whatever sa contract, sanay ako. Okay nga po kayo, ma'am eh. Business man ako eh. On time talaga ang payment eh. Pag sinabi ganyan, ganyan talaga ako. Yeah. Kaya sabi Ganda. ko kay Brian, pag namatay na ako, kung gusto mo business, huwag mo sabihin sa kanila na namatay na ako. Just call them, sabi ni Mama, sigurado yan, makakautang ka na rin ng milyones, milyon pa ako. Nag-start ako ng business ko, wala akong pera. Ano lang talaga, trust lang. Trust lang Trust talaga. lang talaga sila lang naglabas ng pera lahat. Yun talaga ang number one sa ano natin Sa ngayon eh. Chinese, oo. Sa business, number one, trust. Yan. Ang mga insik, madali, mga Pilipino, napakahirap. Kasi mga Pilipino may trust issue eh. Pag nakakuha na ng pera, Wala na. patay ka na dyan. Yan, ma'am. Ang ganda. Eh kami nga, marami akong mga supplier na mga importer. Kasi hindi naman lahat in-import ko, gripo lang ako eh. Yung mga iba, may mga Chinese na importer. Alam mo, hindi kami nakikita Sa Telepono lang. Yes. bigay ko lang pangalan ko, hindi nila ako kakilala. Sabi, bigay mo ko ng mga kung sino mga inchik dyan. Bibigay ko yung mga inchik na kinukuha ko, tawagan. O ma'am, pwede na mang-utang, open. Kaya nag-business ako na walang Kapital. No, nothing. Ang Wala, galing. kahit 5 wala. Mhm. Wala akong kapital. Grabe. Ang laki na rin, ma'am, na investment niya dito sa bahay. Tsaka for sure, marami pa kayong iba-ibang properties. Meron ako for rent, mga For rent. townhouse, Severville, Saverville. Severville 2. Di malaki yung renta doon dahil Ateneo. Oo. Mga estudyante, mga tenant. Ngayon nagpupa sa akin mga estudyante, mga 4 years contract yan, 5 years. Lalo na ngayon, ma'am, di ba nag-upcut sila? So, panibagong mga estudyante na naman na mga... Kasi ako, hindi ako nawawalan dyan. Puro Ateneo. Minsan mga bata lang tapos maid. Tsaka ang kagandahan doon, madaling kausap ang mga tenant na taga-Ateneo. Kahit magbabayad at mo, may pera. Ako, pag nag-contract, 2 years 2 years, advance 2 years. payment yan. Tapos may cheque lahat. Hindi ako ng deposit. Hindi ako nagpupunta doon. Ayun, galing. Ganun ginagawa. Tapos ngayon, makakatipid na kayo sa kuryente. Tapos gumanda pa yung bahay nyo. Kaya Wow! Ang ganda. Ganito ba yung in-expect mo, ma'am, na magiging outcome niya? Nakita ko, kasi nakita ko sa mga Facebook. Di ba yung sinesend mo sa akin sa Facebook? Bigla parang ganyan gusto ko, ganyan gusto ko. Di ba yung pinakita mo sa akin, ma'am, na yung pinupukpok na goma? Ganyan din yun. Nagre-research kasi ako eh, kung anong dapat gagawin. Saka marami na ako nakausap na solar, tumatawag pa nga sa akin si Filler G. Ma'am, marapit na darating yung battery namin before the end of the year. Meron na kami. Antayin mo kami. Sabi ko, nakakontract na ako. Nakakontract na ako. Bubuang-buang sila eh. Ang bilis maubos ng battery, ma'am eh. Kaya kami, ubos kagad yung OMG.
Ang tagal mo na nagsasalita, hindi pala naka-record. Newbie vlogger. Ulit-ulit. Papatingin ko ba? Sorry guys, sorry. Ayan, nagawin na siya. So for example, sabihin natin, pagbalik na dito sa wala pa yung kuryente sa Meralco, may problem pa rin sa Meralco, you can actually disconnect sa Meralco doon and then off-grid ka muna for the meantime. Para at least habang inaayos nila, you have power. I-share mo rin kay share mo rin kay sir yung sa battery kung nag-charge siya at nagdi-discharge siya, tsaka kung may alarm yung battery, ano yung Dito sa sir, iaano muna natin, discuss muna natin yung sa screen. Kasi all the data that you need to know, you can see here. Kumbaga, for example, yan, since we're simulating a power outage, makikita mo siyang off-grid. Okay. Pero later, makikita mo kung may consumption ka. Lalabas siya. Yan yung pag-inon mo na doon, di ba? Pag inon na natin, mawawala yan X na yan, sir. And then you're gonna see energy flowing in or out since naka-net metering ka na. And then, what's great about that, sir, is yung solar production natin, for example, ito, that's producing 5,000 watts. Ang mangyayari dyan, sir, susupply niya dito sa house, which is your emergency loads, tsaka yung buong bahay mo, and then, dito sa battery. And then, once na nag 100% na si battery, i-export niya ngayon to grid. Tapos ngayon, sir, if you can see itong gray dito sa gitna, this is your grid tie inverter. Yung natin, yung luma natin solar. So you can see it here. Actually, makikita mo din yan sa app. Ngayon, sir, if you want up-to-date information, like yung talagang real-time na nag-update, you're gonna look here. Ngayon, yung sa app natin kasi, it updates every 5 to 10 minutes. So minsan, si client nakakita ng information na delayed 5 to 10 minutes. So, kasi siya, kailangan mo hintayin yung sa app. Pero if you want real time, natin siya. Pupunta ka talaga dito sa may screen ng inverter. So if i-on na natin yung grid, makikita mo, sir, mawawala yan. I-on ko lang. Kung ganyan, sir, lang yan. And i-on ko lang, sir. So may delay yung pag-transmit ng data from inverter to the cellphone. Around sometimes 1 minute, sometimes umabot ng 5 minutes, depending sa speed ng internet. So, kaya sinasuggest ni RT na pinaka-real-time na information na mag-guide na ito through the screen. Kasi yan, pagka inon mo yung aircon mo, magre-reflect agad. Pag pinatay mo yung aircon mo, magre-reflect agad yung changes. And dito naman, sir, sa battery natin, yung 4 na natin, sir, is 25% each yan. So, 1 bar means 25, 2 bars means 50, and then 4, 75. And then, pagka nagbe-blink yan, sir, it's, for example, for this scenario, it's 75 to 100%. So, it's charging up. Ngayon naman, sir, as you can see dito, makikita mo nagbe-blink yan. And then, it's indicating that the battery is currently running. So, that means it's currently charging or discharging as of the moment. And then, yung sa alarm natin, sometimes nag-a-alarm siya pag 100% na siya. That's completely normal lang. Pero for the, for any other errors, for example, 50% siya tapos nag-a-alarm siya, you need to contact NSky so we could see kung ano yung possible na Pero basically ito is just information na Ayan. Tapos dito, sir, yan, nag-connect na ulit siya sa grid. So makikita natin, we're consuming 0 from the grid. Yeah. And then yung natin, medyo mababa na din kasi yung agaw. So kaya hindi na tayo nag-export ngayon. Pero once the grid tie inverter kicks in, siguro baka maka-export pa tayo ng konti. Yung dito kasi sa grid tie inverter natin, if I remember correctly. Naka-disable na yung limiter, nito? Solar cell yan. By default, naka-export. It's just, ang magiging work mode po natin dito is, first, uunahin ni solar yung loads mo. And then once na nauna niya lahat ng loads mo, it's gonna charge the battery. And then once the battery is fully charged, tsaka niya na-export yung excess energy ho. So that's the only time na mag-export siya. Okay. Tapos ngayon naman, sa gabi, uunahin niya muna gamitin si battery mo, and then the only time na gagamit siya from Meralco is if pag ubos na yung battery mo. Yes. Ang natin, sir, is up to 50%. So once it's down to 50%, automatic na siyang kukuha from Meralco. 15, yes. So, ang naman natin, sir, for example, 15%, tapos bumagyo or kaya nawalan ng kuryente, it's gonna discharge down to 5%. So, pagkadating ng 5%, yun, completely off na siya. Okay.
Pero normal grid scenario, hanggang 15 lang siya. Ayan. So, ayan. Kita mo sir, may konting-konti tayong ine-export. Yes. Ilan? Kanina meron. Yan, point. So, balance. Let's see Subukan kung... mo magpatay ng load. See. Ito, magko-connect na to any moment. Ayan, normal na. Ayan, Tingnan mo ako nag-export. 100. Ayan, nag-export na. Kaya naman kayo sa... Pack up. O nga, mga tools natin. Huwag yung kakalimutan yung mga tools natin. Kabisado ko pa rin yung mga tropa kong kala. Ngayon ko, pag may nakita kayong Ryan dyan na pakalat-kalat sa disyerto, pakipulot naman. Alright, it's a successful day. We installed 8 kilowatt power. 8, tapos 10. 2. Yan. Looks good. May charging yung battery. May charging kasi yung battery niya. I-charge Pero yung magbay battery. may na lang yung charging niya. Talagang ano lang. Hintayin natin lumabas si ano. Ayan, nag-export ka ng negative 2.4, oh. Ayan, oh. Huwag ka lang mag-export from battery. Ayan. Pero nag-export ka. Ayan, okay. Okay na. From battery, ano. Nag-export ka from battery. Alright. That's also another feature na pwedeng gawin ng system natin is from battery power, pwede kang mag-export. Yun. So nakakatawa kasi actually, pwede kang gumamit ng genset to export power to Meralco. Rai, huwag mong kalimutan, punasan yung inverter tsaka battery, tsaka yung mga kapaligiran para malinis.